celebration. Kaya ano ang sabi ng Bible? Kapag merong isang tao na makasalanan na nagbalik loob sa Diyos, libo-libo, laksa-laksang anghel ang nag-celebrate. Can you see amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Nag-celebrate at nagkakasiyahan kasama ang Diyos sa langit pag merong isang tao na napakasama na nagbalik loob sa Diyos. Ipinagdiriwang, pinagsasaya kapag ang isang anak ng Diyos ay totoong nagbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Amen ba mga kapatid? Pansinin niyo mga kapatid, bago sabihin niya ng Panginoon sa verse 23. Doon po sa verse 21. Napapansin niyo, nung bumalik na yung bunsong anak, ito yung senaryo. Ito po yung senaryo. Napatanaw ng tatay ng ama yung kanyang bunsong anak na pasaway, ay nandoon na dumarating. Hindi po hinintay ng tatay doon sa kanyang balkoni. Umalpunahin doon sa kanyang bahay na pinauupuan. Kundi, anong ginawa po ng ama? Sinalubong niya. Sinalubong niya ng ano? Sinalubong niya ng yakap without condemnation. So, ibig sabihin, pansinin ninyo mga kapatid, noong dumating ang kanyang anak na pasaway, nandun yung tatay, maaari na sa balkoni po siya. Nasa balkonahin. Araw-araw, naghihintay na alam na isang araw, babalik ang kanyang anak na lumustay ng napakalaking kayamanan. Kaya nung dumating yung kanyang anak, nandun siya malayong lang, natanaw na niya. Pero hindi niya hinintay. Ang sabi doon, sinalubong niya. At pagkatapos inalikan at niyakap. After that, saka siya nag-utos sa kanyang mga katulong, kantayin ang mga pinakamatatabang kuya. Tayo ay tumain at magsaya. Kaya mga kapatid, ibang klase po ang pag-ibig ng ating amang nasa langit. Kaya si Amen, na ating pong pinag-ilingkuran, sinasamba, pinapapurihan, minsan lang hindi natin ma-appreciate, hindi natin makikita ang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa langit, kung gaano ba ito katindi at kalalim, para ma-appreciate natin bilang tayo mga anak ng Diyos talaga palang karapat-dapat bigyan ng pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdalang, paglilingkod ang ating Diyos Ama sapagkat siya ang best Father in heaven na kakaiba yung kanyang pagmamahal. Palamahan po natin ang Panginoon. Lord God. Mga kapatid, alam niyo ang ginawa natin ito, yung ginagawa po natin ito, yung pagpunta po natin dito sa church tuwing Sunday, na tayo po ay nagpupunta sa lugar na ito once a week, ay kulang na kulang. Sabi mo, kulang na kulang. Kulang na kulang ito mga kapatid, para po ibalik po natin sa Diyos Ama ang kanyang pag-ibig na ipinadama sa atin. Kayo si Amen? Pansinin niyo mga kapatid, wala pa tayong ginagawang mabuti. Wala pa tayong ginagawang tama. Wala pa tayong ginagawang maganda sa Diyos. Ang Diyos, inirigalo na niya ang kanyang kaisang anak, ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ. Hinayaan niyang mamatay para sa iyo. Hinayaan niyang mamatay para sa akin, para sa ating lahat, sa kabila na wala pa tayong ginagawang mabuti para sa Diyos. Madalas tayo mga tao, mga kapatid, tayo ay nagbibigay ng oras, tayo po ay naglilingkod sa Kanya, nagbibigay ng mga bagay na meron tayo bilang pasasalamat natin kasi ano, iniingatan tayo, pinagpapala tayo, binigyan tayo ng kalusugan, ng kalakasan. Kaya at the end of the day, kaya naman tayo siyang-siya, galak na galak. Lord, maraming salamat. Salamat sa pag-iingat mo. Lord, maraming salamat sa pagpapagaling mo. Lord, maraming salamat. Binigyan mo ako ng magandang trabaho, Lord. Maraming salamat, nag-graduate na ang anak ko. Lord, maraming salamat, pinagpala mo ang buhay ko. Lord, maraming salamat sapagkat iniingatan mo ang pamilya mo. Kaya paglilingkuran kita ng tapat. Kaya lang po natin nagagawa yun kasi merong ginawa ang Diyos sa buhay po natin na mabuti. Hello, nandiyan pa ba kayo? Kaya lang natin ito ginagawa kasi nakikita tayo may ginagawa mabuti ang Diyos sa buhay natin. Pero ang Diyos, ano ba yung ginawa po natin? Noong nilirigalo niya ang kanyang kaisa-isang anak, pinakamamahal, only begotten Son, hinayaan ko niya mamatay sa isang kamatayan